Ayan. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat, guys. Ayan, mega love shout out sa inyo lahat. At dito, ito yung opinion ko lang. Opinion ko lang para sa kaalaman ng lahat patungkol po dito sa ginawa ni Egypta. Dito kay Carla at kay David. So, ngayon ay may nakita ako na thumbnail ni Teacher N. At doon po ay kakapanayamin, i-interviewin, kukunan ng pahayag, or sa madaling salita ay magbibigay linaw itong si Egypta sa Karaba, sa channel po ni Teacher N. Hindi ako sa kumukontra. Ano po? Dahil ang Karaba ay Kalingap Radyo Balitaan. So update, baga-update ng mga kaganapan. Ako ay hindi kumukontra anuman yung mga gusto nilang mangyari. Pero ito guys, dahil sa ginawa po ni Egypta na siya ay isang anti-Kalingap, hindi ba? Ang sabi ni Kuya Bal noon, bawal makipag-collab or makipag-ugnayan sa hindi Kalingap sa ngalan ng ating galawan bilang tayo ay mga reaktor or kayo ay nag-update dyan sa Karaba na hindi naman Kalingap, isa po yan sa rules, bawal makipag-collab. Ito ay may tuturing na isang collaboration. Negative or positive man ang inyong pinag-uusapan at ito ay isang anti-Kalingap, hindi po ba't yan ay naging, hanggang sa ngayon ay rules po yan na umiiral. Ito guys, opinion ko lang to. Hindi ako sumasang-ayon sa anumang mga topic, gustong gawin topic, hindi po ako sa sumasang-ayon. Dahil nga Karaba, Kalingap Radyo Balitaan, so ito po, may post po si Teacher Aya nag-reflect sa liwanag. Ang sabi po diyan, ang nakalagay po dito na caption, Kalingap Radyo Balitaan one-on-one interview. Ang nandito po na picture, si Sis Gandang Emmy, si Birador at si Teacher N, and picture po ni Egypta. Ang title po ay kapanayamin natin si Egypta. Kalingap, ayan, Kalingap issue, ayan. Bakit po natin bibigyan ng puwang? Bakit natin bibigyan ng tsansa na kapanayamin, interviewin ko na ng pahayag or makapagbigay linaw ang isang noon pa'y nagkasala ng paulit-ulit sa Kalingap? Bakit bibigyan pa natin ng puwang na ito ay inyong interviewin? Ano ang motibo? At kakapanayamin para linisin ang kanyang pangalan? Diyan po ba sa interview na yan? Ano po ang magiging papel ninyo sa Karaba? Ano ang magiging papel? Judge or interviewer or ano pa man? Saan po ba kayo dapat? Diba dapat tayo sa panig ng Kalingap? Bakit po natin bibigyan ng tsansa na makapagpaliwanag at makapagdepensa sa sarili ang isang nagkasala sa Kalingap? Huwag na natin bigyan ng puwang. Huwag na natin bigyan ng tsansa na linisin ang kanyang pangalan at makuna ng pahayag. Siyempre, sino ba naman ang umako sa kasalanang nagawa? Hindi ba't yan sa korte gamit na gamit ang isang kasinungalingan para lang para lang makapagpalaya sa kanya sarili, nilihis at nilihis, pilit at pilit na lilinisin ang kanyang pangalan. So hindi ito Kalingap. Huwag po natin bigyan ng puwang ng tsansa na makapagpaliwanag. Meron po tamang lugar kung saan siya dapat magpaliwanag. Total naman at sinasabi naman ni Kuya Bal na na yan ay naitawag na sa Cybercrime Division, may tamang lugar. Ilagay po natin sa legal process yung malicious thumbnail na ginawa niya, yung impact nun doon sa bata kay Carla, gaano kahirap. Ako mang ina, kayo mang may mga anak, di ba, gaano kahirap? Bakit po kailangan pa natin na yung isang anti-Kalingap ay iharap ninyo, mapanood ng sambayan ng Pilipino or mga viewers ng Kalingap na mapakinggan? Marapat bang ito ipakinggan natin ang kanyang pagdepensa sa sarili at mga tuwiran siya na wala siyang motibo? Oo, sabihin natin, wala siyang motibo. Pero gumawa siya ng isang malisyosong thumbnail na ito ay maaaring makasira sa reputasyon ng isang Kalingap Angels. Huwag po natin bigyan ng pagkakataon ng tsansa, ng puwang, ng oras, ng panahon na sila ay inyong makapanayam. Dahil sila po ay hindi Kalingap at sila po ay anti-Kalingap. Normal. Ako mang nagkasala. Ha? Aakyat dyan, didepensa sa sarili. O, diba? Pero, pangitang-pangita po. May sapat na ebidensya na yung kanyang ginawang malicious thumbnail ay hindi dapat. Yung impact kasi nun sa bata na maaaring magdulot yung damage nun, maibabalik pa ba niya? So, depensa? Huwag po natin, ito ang highlight lang ng ating topic. Marapat bang siya bigyan pakinggan? Pakinggan natin lahat?
Normal didepensa po yan at mag-iiyak po yan at hihingi na sorry. So gano'n na lang. Ilang beses na, ito ba yung kanyang sinasabi, ha? Na makasarili ang kalingap na kung narinig niyo sa aking vlog, mapapanood nyo yung kay Kuya Bal, nailapag ko yun sa group chat ng BIOS, na makasarili, manipulative. No? Yan, yung sinasabi ni Egypta. Ito ba kaya pa niyang bigyan ng lusot? Kaya pa ba niyang ipaliwanag kung ano ito mga sinasabi niyang ito na manipulative, ha? What's happening now in Kalingap community? Manipulative o diktador? So, nawala na talaga ang essence ng isang totoong kalingap. Makasarili. Akala ko ba founder ng isang simbahan itong si Kuya Bal? Bakit? Ito. Dito ba hihingaan nyo pa rin siya? Ito noon pa to eh. Hihingaan nyo pa rin siya na paliwanag patungkol sa mga bagay na to? Noon pa siya. Marami ng error, marami ng ginawang kasalanan sa kalingap. Hihingaan nyo pa rin pa ba siya ng kapaliwanagan? No. Hindi na. Huwag ninyong bigyan ng panahon ng tsansa na ng pagkakataon na siya ay makapagpaliwanag at linisin ang kanyang sarili. Normal yan. Hindi aako yan, hindi aamin yan. At didepensa yan sa kanyang sarili. Gayong kahit kitang-kita na, pangitan-pangita na ang malisyosong thumbnail na ginawa niya. Ito, hindi sumasang-ayon sa Karaba. Siyempre, kung content, sige, creator content tayo, Karaba kayo, radyo, kalingap, radyo, balitaan. Pero, hindi po siya kalingap, siya po ay anti-kalingap at ang dami ng pangyuyurak na ginawa niya sa kalingap. So, kailangan pa talaga kuhain, kapanayamin? Ano sasabihin niyan? Ano ang magiging labas po dito? Ang mga interviewer, ano ang magiging papel ng Karaba? Magiging judge. Yun. Sa madaling salita, kayo yung hurado, kayo yung husgado. So, kung mag-i-interview kayo, at isa lang, si Egypta lang ang inyong in-interview, wag na. Diba? Kung mag-i-interview kayo, interviewin nyo din yung pinagkunan ni Egypta ng salitang binuntis. Para patas! Doon magkakaalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo at gumagawang kwento. Hindi lang si Egypta ang inyong kakausapin. Ito, opinion ko lang. Ganito lang ako mag-reaksyon. Pasensya na hindi po kayo bago sa aking boses. No. Ang akin lang, isa sa, hindi ako sa kumukontra, huwag ninyong bigyan ng puwang na makapagpaliwanag, na marinig ng tao. Normal, didepensa po yan eh. Nilinis ang pangalan niya eh. Magpapaawa siya eh. At hihingi na sorry. So, ganun na lang. Yun po yung sinasabi ko sa inyo. At hindi po yan kalingap. Antay-kalingap po yan. Noon pa may nagkasala na. Ano pang gagawin natin? Bibigyan pa ng second chance o patawad? Wag na lang, wag ninyong interviewin, wag ninyong kapanayamin. Ito ay aking opinion lang sa part ko. Pero kayo pa rin ang masusunod kung sinabi ni Kuya Bal na go. Sige, interviewin ninyo. Nasa sa inyo pa rin, pero opinion ko ito. No, sa lahat ng ating mga minamahal na viewers, kayo po, ano po ang masasabi niyo? Pwede po kayo mag-comment. Sang-ayon po ba kayo na interviewin itong si Egypt na nagkasala, na gumawa ng isang malicious thumbnail na makapagpahayag, makapagdepensa, nakuna ng mga interviewin? Sang-ayon po ba kayo na kailangan ay mapakinggan natin ang kanyang side? Comment po kayo. Sang-ayon po ba kayo na ito ay interviewin ng Karaba? Comment lang po kayo. Pag-usapan po natin sa comment section. Na mapanood, mapakinggan na lahat ng mga nagmamahal kay Carla. At syempre sasabihin niya, wala naman ako masamang motibo, mali lang yung thumbnail ko, ako pa hihingi ng tawa. So, ganun na lang ba yun? Pero ilang beses na ba? Buti sana kung ngayon lang ang pangyayari. Noon pa man. Ilang beses na. Marami record dyan. Tapos i-interviewin niya pa. Hindi ako sa sumasang-ayon. Pero siguro kung content, sige, mag-interview kayo. Pero ano ba ang magiging dyan ni Egypta? Siyempre, didepensa niya sa sarili niya. Huwag natin bigyan ng pagkakataon ng tsansa na siya ay makapagsalita at makuhaan ninyo na pahayag. Normal, pag yan, ano ang mangyayari nito? Meron tamang lugar kung saan dapat magpaliwanag. Pangitan na eh. So ngayon, after ng ma-interview, at nakuha, nag-awa-awa, inaawa sa sarili, nag-iniiyak, naghihimah-himata yan. Di awa ang tao. Welcome back, Egypta, bagong buhay. Ito guys, ito lang opinion ko lang to, hindi ako sang-ayon. Kasi hindi yan kalingap at hindi natin kailangan nakuna ng pahayag. Kung content, magbigay na lang tayo ng ating mga kanya-kanyang opinion. Kung ano yung pagkakaintindi natin, matapos mapanood yung mga video, opinion nyo yun, good na lang tayo. Doon na lang tayo kung ano yung may sasuggest natin. Ang sigaw ng taong bayan, kasuhan. Ano ba magiging opinion nyo doon? Sang-ayon ba kayo doon? Agree ba kayo doon? Nakasuhan. Merong mga sponsor, magsasani po sa na sila ay magtutulong-tulong para masampahan ng kaso, tutulong-tulong sa gasusan. Agree ba kayo? Yun yung pag-usapan natin, yung mga ganung bagay. Pero yung i-interview nyo pa si Egypta, para sa akin hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Huwag din yung bigyan ng tsansa na makapagpaliwanag. May tamang lugar kung saan dapat magpaliwanag at saka hindi yung kalingap.
Kasi, magpapauli-uli tayo ng salita, guys. Anong gagawin niya dyan? Kapag yan in-interview nyo, didepensa sa sarili. O, di ba? Ano ba, nakakapagpalaya sa sarili kasi nungalinan? O, sige. Eto lang tayo, ganito lang tayo mag-reaksyon. Basta hindi ako sangayon. Bahala kayo. Kayo pa rin ang masusunod, Teacher Ed, kay Gandang Amy at kay Berador. Huwag niyo ibabas, guys. Huwag niyo ibabas yung tatlo. Si Teacher Ed, kasi yan ang nasa thumbnail. Teacher Ed, Gandang Amy, si Berador. Opinion ko lang to, opinion ko to. Pero sila po ay Karaba, Kalingap, Radyo, Balitaan. So, mag-update ng mga balita ng ganap. Pero para sa akin, hindi kasi yung Kalingap. Para interviewin. Pwede kayo mag-update, opinion nyo, magbalita kayo, yun lang yun. Pero yung haharap siya dyan, baka pa mamaya ay magkamali pa kayo ng mga tanungan, Teacher Ed. Berador, at baka mamaya ay maniwala kayo sa mga sinasabi. Baka sabihin ninyo, ay oo, sige, naiintindihan ka na namin. Paktay, mayayari kayo ngayon. Sa viewers, alam nyo yung damdamin ng mga tao nagmamahal kay Egypta, masakit pa sa kanila ang mga pangyayaring iyan. At ikaw ba naman ang sabihan na Carla, binuntis daw. Ay, putres na yan. Abangan nyo ako guys sa aking next video. Basta para sa akin, ito yung opinion ko lang. Hindi ko sinabing huwag silang mag-interview. Ang sa akin lang, marapat ba nabigyan ng tsansa ng pagkakataon na makapagpahayag? May depensa ni Egypta ang kanyang sarili. Ano nga ang gagawin niya dyan sa channel? Aakuin ba niya na may kasalanan? Hindi! Depensa sa kanyang sarili yan at magpapawat hingi ng sorry. Yun! Alam na natin yan. Alam na natin na kahinatnan. O, di ba? So, ano ang lalabas dito? Ano ang magiging papel ni Berador at ni Sharon at ni Gandang Amy? O, magiging hurado. Ay, anong baka mamaya magkamali pa kayo ng mga tanungan. Ay, alam niyo maiinit pa. At baka mamaya lalabas ay parang kampi pa kayo. Na dahil syempre, hindi kayo pwede magiging one-sided. Dito kay Carla lamang. Syempre, ibabalansin niyo yan dahil kayo ang interviewer. O, di ba? Ay, baka mamaya ay kayo pa ang mapasama. Yun lang ang akin. O, guys, abangan niyo ako. Naku, Diyos ko. Ginoo. Abangan niyo ako sa aking next video. Ay, nako, para sa akin, hindi ako sang-ayon. Nabigyan ninyo ng puwang. Dahil hindi rin naman niya kalingap eh. Kasi ano ba gagawin niya yan dyan sa channel? Siyempre magpapaliwanag yan, hingin ng sorry, didepensa sa sarili. Yun lang yun eh. So, marapat bang siya pakinggan pa natin? Makuhaan pa ng opinion? Pahayag? No! Pangita-pangita na ang malisyosong thumbnail. So, saan dapat magpaliwanag? Doon. Sa korte. Abangan niyo ako guys sa aking next video. Ano ba? Ang totoo, isasampahan nga ba ng kaso? Abangan niyo ako guys sa aking next video. Opinion ko lang po ito.